Rosalinda. Oh, quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándola. Amor eterno. Ako ang pumatay kay Mama. Ako ang may kasalanan ng lahat. Napakasama akong tao. Mamamatay tao. Nabigo sa pag-ibig? Ano kaya yun? Pinag-iisip ko na naman ako, Alfredo. At hindi ko ito nalaman. Sino kaya yung babae na yun? Sino? Yes, hello? At bakit ka tumatawag dito? Wala na siya. Wala na si Soledad. Kailangan ko na siyang hanapin at patunayan sa kanya na hanggang sa ngayon, siya pa rin ang babae na gusto kong mahalin. Alam niyo po, tita, pakiramdam ko hindi uuwi ng maaga si Papa ngayon. Taga lang, tita. Lalabas po muna ako para matawagan ko po si Mang Bonifacio para naman po mapaalam kay Papa na nandito po kayo ngayon. Sige lang, Rosalinda. Ikaw munang bahala sa kanya, Lucy. Saglit lang naman ako. Anak, mukhang maganda ang gabi ngayon dahil malaki-laki ang kinita ko. At pag nagpatuloy ang ganito, sa wakas, mababayaran ko na si Florentino. Bakit niyo ba kasi ako nilabas sa kulungan? Dapat hindi na eh. Dahil wala naman akong kwentang tao. Huwag kang magsalita ng ganyan, Beto. Totoo naman, Papa. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Huwag kang magsalita ng ganyan dahil ikaw lang nga ang nag-iisa kong tunay na anak. Sinungaling ka. Hindi mo naman talaga ako minahal, Papa. Nagkamali nga ako. Kaya sinusubukan kong ayusin to. Gusto ko sana'y magkaayos tayo, Beto. Masama akong tao. Hindi ako karapat-dapat na mahalin. Hindi, mali ka nang iniisip. Ako sa aming apat ang walang kwenta na naging anak ni Mama. Ako ang may kasalanan kung bakit siya namatay. Narinig mo ba ako, Papa? Anong gusto mo sabihin sa kanya? Pwede pong pakisabi naman kay Papa na kailangan niya nang umuwi ngayon? Hindi, wag po kayong mag-alala. Wala pong masamang nangyari. Pasuyo na lang po ako kay Papa ha, na kailangan niya na pong umuwi dito ngayon sa bahay. Nakikiusap ako, Mang Bonifacio. Salamat po. Sige, Iha. Huwag ka mag-alala. Sasabihin ko na ngayon sa kanya. Sige, sige. Hihintayin ko na lang mamaya. Toribia, Ano ikaw po muna yun, magbantay dito. May hahanapin lang ako. Sige po, senyor. Wala kang kasalanan, anak. Namatay ang mama mo dahil meron siyang sakit. At kapag oras mo na, kailangan lang natin yung tanggapin. Kaya lang ay may iniwan siya sa aking palaisipan. Hinding-hindi ko mapapatawad si Dolores. Hindi. Pare, kanina pa kita hinahanap. O teka, ano nangyari sa inaanak ko? Lasing na kasi si Beto, pare. Ano bang kailangan mo? Tumawag kasi sa akin si Rosalinda ngayon, pare. Sabi niya kailangan mo na raw umuwi tsaka mukhang importante. Ano nangyari? Sabi ni Rosalinda wala namang nangyaring kakaiba pero wala siyang nabanggit na kahit ano. Ikaw na ang bahala, pare. Tara na, Beto. Mamaya na ako uuwi. Mauna ka na umuwi. Ako na muna bahala sa kanya. Hayaan mo na muna magpahinga siya rito. Babantayan ko na muna ang batang ito hanggang sa maging maayos na siya. Bakit nakalaya ka na? Binigyan ako ng pardon ng abogado.
Ayoko sanang lumabas, Javier. Nakilala ko na si Rosalinda. At mahal na mahal namin ang isa't isa tapos bigla na lang siyang nakalaya, nakakasira ng kasiyahan. Pasensya na, pero hindi ko talaga alam kung saan nagpunta si Soledad Romero. Ang pinakamagandang regalo na matatanggap ko ay kung mahahanap ko ang mamamatay tao na yon. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ko. Patay na si Soledad Romero. Ako si Martha. Parang may kakaiba sa kanya, Papa. Pag kinakausap siya, para siyang natatakot. Rosalinda.